Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabbihi ajmain. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa ika-11 na aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking tatalakayin po ngayon, ito po ay patungkol sa kahigtan ng huling 10 araw sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa Islam, alam naman natin na ang buwan ng Ramadan ang siyang pinaka-mainam at dakilang buwan sa buong taon. Na kung saan si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ipinagkaloob niya rito para lamang sa mga nanampalataya sa Kanya. Pinagkaloob ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at inahanda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kanila ang mga kabutihan, ang mga gantimpala. Ang buwan ng Ramadan ay punong-puno ng kabutihan, punong-puno ng gantimpala. So dahil dito, mga kapatid sa Islam, ay dapat natin malaman kung ano ba ang makatangian, ng huling 10 araw sa buwan ng Ramadan. At ang lahat ng mga araw sa buwan ng Ramadan ay pinakamainam sa lahat, ay pinakamainam at dakilang araw, at ang huling 10 araw ay pinakadakila sa lahat, kaya naman ay narapat sa atin na malaman kung ano ba ang mga katangian nito. Una, ang Propeta Muhammad SAW, ang ating mahal na Propeta Muhammad SAW ay nagsisikap siya. Nagsisikap siya sa huling 10 araw. Nagsisikap siya sa paggawa ng mga kabutihan sa huling 10 araw na ito, na kung saan ito ay nabanggit sa Sahihul Bukhari wa Muslim na ang kanyang asawa na si Aisha radhiyallahu anha, kalugdan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagsabi, tunay na ang Propeta Muhammad SAW ay nagsisikap sa mga araw na ito na hindi niya pinagsisikapan sa ibang mga araw. Ibig sabihin ay dapat din tayo magsusumikap, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam sa pagsunod at paggawa ng mga kabutihan na ipinag-uutos sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pangalawa, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng huling 10 araw sa buwan ng Ramadan, ang ginagawa niya ay kaunti lamang ang kanyang tulog sa gabi. At ginigising niya ang kanyang pamilya. At hinihigpitan niya ang kanyang sinturon, ginigising niya ang kanyang pamilya para upang magsasagawa ng salatul lail, upang magsasagawa ng pagdarasal sa gabi, at upang dakilain, upang alalahanin, gunitain si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pangatlo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nag-i'tikaf sa masjid. Ibig sabihin, siya ay nanatili sa masjid, sapagkat ito ay pinakadakilang pagkakataon, at ito ay minsan lang mangyayari. Kaya naman ang Propeta Muhammad SAW ay nag-i'tikaf siya, nanatili siya sa loob ng moske upang gumagawa ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pang-apat, mga kapatid sa Islam, sa loob ng huling 10 araw na ito ay may tinatawag dito na Laylatul Qadar. Laylatul Qadar, ang gabi ng kapasyahan. Na kung saan ang gabi na ito ay mas mainam pa sa 1,000 buwan. Ay mas mainam pa ito sa 1,000 buwan.
Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. So, sa kabanata ng Al-Qadar, ang kapasyahan sa gabi ng Lailatul Qadar ay may mga kabutihan dito. Una, ibinaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran sa gabi ng Lailatul Qadar. Ibinaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran sa gabi ng kapasyahan, na kung saan ang Quran ay gabay sa sangkatauhan, na kung saan ang Quran ay nagbibigay sa kanila, sa atin, sa lahat ng mga tao ng kaligayahan sa mundo at lalong-lalo na pagdating sa kabilang buhay. At sa gabi na ito at sa Suratul Al-Qadar ay may gabi na mas mainam pa ito sa 1,000 buwan. At ang pangatlo na makukuha natin kabutihan sa Suratul Qadar ay ang mga anghel ay bumababa. Ang mga anghel bumababa. At ang mga anghel, hindi sila bumababa maliban na lamang sila ay nagdadala ng kapayapaan, sila ay nagdadala ng kabutihan, gantimpala at awa. At ang sa sura na ito ay meron na tawag na salam, kapayapaan hanggat sa bagong sumapit ang bukang liwayway. Kaya naman sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, tunay na ibinaba namin ang Quran sa Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ano ba ang mapag-alaman mo o Muhammad patungkol sa Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ang gabi ng Lailatul Qadar ay mas mainam pa sa 1,000 buwan. Sa 1,000 buwan, ibig sabihin ang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mas mainam pa pagsamba sa Kanya ng 1,000 buwan, mahigit na 83 taon at 4 na buwan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. At sa gabi na ito ay bumababa ang mga anghel at kabilang na doon si Anghel Gabriel, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ay sa kapahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hinggil sa mga tadhana na ipinapasya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kapayapaan hanggat sa salamun hatta matli al-fajr. Ang kapayapaan hanggat sa bago sumapit ang bukang liwayway. So kaya naman ang huling 10 araw, mga kapatid sa Islam, ay pinakadakilang pinakadakilang araw, pinakadakilang gabi. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kung sino man tumayo, magsala sa gabi ng Lailatul Qadar at may dalisay na paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at naghahangad ng gantimpala nito, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ay papatawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng kanyang mga naunang kasalanan. At kaya naman ang Lailatul Qadar ay hindi tinutukoy sa atin ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganon ay mapapahalagahan natin ang pagsamba o mga gawaing pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng huling 10 araw, katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharru Lailatul Qadar fi ashril akhir. Susuriin ninyo ang Lailatul Qadar, ang gabi ng kapasyahan, sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan.
So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na sana ay pagkaloob sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gabi ng Laylatul Qadar, ang gabi ng kapasyahan. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.